Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, ito nabibisi tayo, nakatutok tayo sa impeachment ni Sara Duterte. Pero alam nyo, habang gumugulong ang impeachment ni Sara sa Kamara, sa ngayon nasa Justice Committee na. Ano na ito, talagang gumugulong na yung initiation ng impeachment complaint sa Kamara. Pero mayroon pang yung kaso pala ni Sara kontra kay Sara at sa iba pang mga officials ng DepEd, ng OVP, gumugulong din pala. Ito yung binunyag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Di ba may final na mga kaso sila dating Senador Sonny Trillanes sa Ombudsman? Laban kay Sara Duterte. Ang kaso na yun ay plunder, malversation, graft. Akala ko hindi inaaksyonan ng Ombudsman yun. Hindi. Gumugulong pala mga kabunyog, mga kababayan, yung kaso na yon, lalo na yung plunder. Kaya ayon sa Ombudsman, gumugulong. Nag-iimbestiga sila. At kumbaga mayroon din silang sariling investigasyon. Kung ang Kamara ay may ginagawang mga hearings para sa impeachment ni Sara, ang purpose ng impeachment ay para matanggal si Sara sa pwesto. Hindi na ito sa eleksyon o hindi na ma-appoint sa anumang posisyon sa gobyerno. Pero yung kasong kriminal, kung makita ng ombudsman na may probable cause o lalo na may reasonable certainty of conviction at may prima facie evidence, kakasuhan din ng ombudsman si Sara sa Sandigan Bayan. Kaya ayon kay Miko Clavano, tuloy ang kasong plunder ni Sara, iniimbestigahan nila. Maliban sa Kamara, may patong-patong na reklamo rin na kinaharap si Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Kabilang sa mga nagsampa nito ay ang dating senador na si Antonio Trillanes IV. Subalit ayon sa Office of the Ombudsman, nagpapatuloy na rin ang investigasyon sa mga reklamo. The status of the complaints is that it's going through fact-finding investigation. In this stage, the teams that are assigned to the complaints are tasked to verify the allegations in the complaint, and they are meant to substantiate the gaps if ever there are any. Ibig sabihin, ganito mga kabunyog ang senaryos. Halimbawang ma-convict si Sara, matanggal sa pwesto. Ma-convict sa impeachment. Ibig sabihin, pagkatapos niyan, tuloy ang mga criminal cases niya. Dahil ngayon, gumugulong na ang investigasyon ng ombudsman sa plunder. Paano naman kung hindi matanggal si Sara, hindi ma-convict? Narinig na natin yung sinabi ni Ombudsman Boying dyan. Mayroon silang pananaw na pwede pa rin kasuhan si Sara ng criminal case. Isa yan sa ini-explore nilang option. Kaya, matanggal si Sara o hindi, mukhang tuloy-tuloy itong plunder case na ito ni Sara sa Ombudsman. Na ngayon nga, ay gumugulong din pala. Ibig sabihin, nag-iimbestiga ang Kamara, yung Justice Committee, sila sa Senado, sila sa Ombudsman, nag-iimbestiga rin. Doon naman sa kasong plunder. Kaya marami talagang problemang kakasarapin nito si Sara Duterte. Hindi lang pala ito yung impeachment, yung criminal case pala gumugulong din. Akala ko, parang lang yun, nag-file si dating Senador Sonny Trillanes, tapos na. Hindi. Ilang counts ng ng graft, malversation, tsaka plunder. Kaya medyo mabigat mga kabunyog. Grabe pala itong kakaharapin ng mga kaso ni Sara Duterte talaga. At hindi kung iisipin mo, papatapusin muna yung impeachment saka iimbestigahan si Sara ng ombudsman. Hindi. Ngayon pala, nag-iimbestiga na ang ombudsman. Kaya kung matapos man ang hearing ng kaso, ang impeachment ni Sara, kung makonvict ito sa Senado, matanggal sa pwesto, kahit na hindi na ito tumakbo, hindi naman pwedeng dahil natanggal ka na sa pwesto, tapos na.
Paano naman pala yung pananagutan mo doon? Hindi. Pwede kang kasuhan ng criminal case. At ito na nga yung iniimbestigahan ng ombudsman. Kaya yung kasong plunder ni Sara, gumugulong, iniimbestigahan. Kung matapos ang impeachment, makonvict siya sa Senado, pa-file naman siya ng kaso. Kaya hindi lang impeachment. Kumbaga ang impeachment, pagtanggal kasi sa pwesto yan. Ang impeachment kasi hindi naman criminal case. Hindi ka naman makukulong dyan eh. Pero alangan naman sa mga ginawa ni Sara, hindi siya makulong. Dapat, pagkatapos niyang matanggal sa pwesto, hindi na siya makatakbo, panagutan niya pa rin ang mga krimen na nagawa niya. Yan na yung criminal case. Yan yung inaasikaso ngayon ng ombudsman. Ngayon, paano kung hindi makonvict? Ang sabi ni Ombudsman Boying, mayroon silang opinion, pagtingin, na kahit pa yan impeachable official, pwede pa rin kasuhan sa Sandigan Bayan. O yan, mga kabunyog, mukhang ano talaga to. Ano itong si Sara Duterte, ang daming kakaharaping mga kaso. Lalo pa ngayon, ang dami ng ebidensya eh. Ang dami ng ebidensya, kahit alisin mo pa yan kay Madriaga na yan. Kahit alisin mo pa yan kay Madriaga, dun pa lang sa mga findings ng COA, final na yung findings ng COA. May notice of yung notice of disallowance, final na sa part ng COA. Kaya ano ito mga kamunyog? Tapos yung mga findings ng NBI doon sa liquidation ng confidential funds ni Sara. At ito na, magtutuloy-tuloy pa. Itong hearing sa April 22 tungkol naman sa unexplained wealth. Hindi maipaliwanag na paglubo ng yaman at ari-arian ni Sara at ng asawa niya. Ano ito? Ito, mga dagdag pa itong mga ebidensya. Kaya, kumbaga mga kabunyog, tama naman ito. Sinusulong ang impeachment pagtanggal sa pwesto yan. Pero dapat maghanda na rin ang ombudsman sa pagpa-file ng criminal cases laban kay Sara Duterte. Kasi hindi naman pwedeng, parang katulad din lang ito kay Erap. Kung maaalala nyo si Erap, di ba may impeachment? Tapos natanggal siya sa pwesto dahil sa people power. Pagkatanggal niya sa pwesto, inasuhan siya ng plunder. Na-convict si Erap sa plunder Na-convict si Erap sa plunder, kaya lang, in-absolute pardon ni GMA. Ganyan din ang mga mangyari kay Sara. Kahit matanggal siya sa pwesto, kakasuhan din siya ng plunder. Yan yung sinusulong na ngayon ng ombudsman. Gumugulong yung investigasyon ng ombudsman. Okay? Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.